wala na ganyan sila kahibalo, kaya sila natulog sama sa tao nga natulog sila. Wala ni sila kabalo kung sa ditabo sa ilang palibot. Kita may kahibalo kung sa ditabo sa akong palibot, kung sa ditabo sa akong panahon karon, no? Kay ang plano sa Ginoo sa pagbuhat niya sa tao, wa sa plano nga ang tao mamatay. Wa sa plano ang tao magkasakit. Ang plano sa Ginoo ang tao mabuhi hangtod sa hantod. Mao na iyang plano. Sa diya gitintal na may yawa, gitintal niya si Adan o si Iba, kaya nagingon ang Ginoo kang Adan Iba, makakaon ka mo sa tanang bunga sa kahoy, sa Garden of Eden, sa palibot nini, except nga sa tunga, ayaw din mo kaon nini. Kaya kung makakaon mo nini, mamatay kayo ka mo nini, mamatay ka mo. So, sa diyang isupat si Adan si Iba sa balaod sa Ginoo, so ang tao adunay kamatayon. So wala na. Nahuman din ang kwan. Tawag na ni, ang kinabot sa tao adunay kamatayon. Kung nakita ka ron, adunay kamatayon. Nabulit na din eh. Kulang ta, umuya, mamatay na. So si Adan, namatay si Adan, nga una siya edad nga 930 years. Una siya namatay. So taas kay edad si Adan, una siya namatay. Kano man nga taas mag-edad si Adan, una siya namatay. Kung sa day ilang lifestyle, kung sa day ilang pagkaon. Kasi pagkatagan sa ilang pagkaon, ni Adan ipa. Ha? Ang ingon ang Ginoo makakaon ka mo sa tangkuma sa kahoy. Sa gadat niya sa ato pa, kung pangyan si Adan si iba. Dali kang kasalan sila, nagsugod na sila tanong, mga pagkaon. Basta, dari ka? Dari ka? Palit ko sa kantino gano, walang longso. Sige. Ako na kasi ang siba, sila kinabuhin, nakaabot sila 930 years sila dahil una sila matay. So kita karon makaabot pa tayo ng idara. Kasi kita makaabot pa tayo ng idara, 900. Dili na tayo makaabot niya na, naman talaga kaabot tayo ng Diya, nagsugod ang pagtuubos sa edad sa tao, sa diya ang tao ni kaon kani sa panahon ni Noah. Panahon ni Noah, naging ng Ginoo, naglago na ako ang kalibutan, ang kalibutan o tubig. Nagwali si Noah o 120 years ang iyang wali. Pero wala yung tao na nagtuto kaniya. Kaya sa ilang panahon, wala yo'y ulan. Ang nagtuloy sa tanong o prutas, iyakot lang. Ganun iyakot sa tsura, wala nagtuloy sa mga tanong. Oo na siya, dito ang wala di baha, ito pala na wala ang tao, wala dito o sa luha. Kaya nibuntak ang ulan, ang baha, nagkuha sa parka, si Noah, si Noah, magkuha sa parka, ang buwa sa niya itong mga tao na tunay pagto, huwa ang binisaka, ang pamilya ng Noah, ang naluwas na isulot sa kami ang pamilya ng Diyos. Sa diyang, kita tinulak ang magsaka na ako, hindi siya magsaka. Sa diyang, wala pag inisaka sila, ang isaka, unsa ang inisaka sa arka, ang mga manalaki na masaka sa Ginoo. Sama sa kanting, baka, katong mga limpyo na mga mananak, may masaka na sa arka. Tagpito ka parisan, ang mga mananak, limpyo. Kung katluha ka parisan ang mga paugaw na anak sa anglugang mo na sama sa baboy, sa udyarap, sa mga kambili, hindi mahugaw ng anak ay kasaka at nagtuha ka parisan lang. Pero katluha ng anak na tagpito ka parisan, nangyayon dito ang baka kanyang limpyo ng anak ang kasaka tagpito. Kasi diyan, pinunupan ang kalibutan, wala ka may pagkaon sa mga panahon na kung kaya mga putas, mga matuntun, nangamatay na sila kapag hindi sa pinay ang bahat. So, nangamatay din ang matanong. So, gitubutan siya sa Ginoo na mukhaon ng karne. Katong mga tagtuturo ka mga anak na video, o na ipakaon ka nawa sa iyang pamilya. Kung niya sundan sa Ginoo kung po siya ng edad. Ngayon, sa ito pa lang karoon, hapto lang karoon, 120 ang edad ko na mamatay. 120. Pero di, sa dagat, talag sabi ng makabot ng 120.
Sa din ay makabulan din. Mauna na ulit kita nga balita nga nakadawat og 100,000 si nanay. Wala pa siya namatay. Ako si 100,000 wala nang years sa iyang edad. So, ano yung ginaguno sa gobyerno kung makabot tag 100 years old, ang kadawat na 100,000. Pero, di pa, kung saan sa atong gobyerno, makadawat na tag 10K, makaedad tao 80. No? Kaya ako magang ngayon, nakadawat ko na sa 10K, makabot na sa 80. No? Nakadawat sa 8,000 sa atong gobyerno. Sa USCA, sitahan sa DSWD, nakadawa ko rin siya mga 5 kilong bugas, mga so, ano yung mga bonus sa gobyerno. Pero ang Ginoo, ano na yung bonus? No? Bonus ko ng Ginoo, kung kita, muna tayo pagtuo, pagsaring niya kaniya, kaya i-extend man niya ang atong life. Kung ano na tayo pag-ampo, pag-dahil sa Ginoo, i-extend pa niya atong life, ang kabot pagkakutsinta, ang kadawat pagkakutsinta sa gobyerno. No? Sa itong panahon karon, ilang may edad sa tao una siya mamatay. Kinsay makatagan, kaya doon na tayo pahalipay. Sa makatagan, ilang edad sa itong panahon karon, ilang edad sa tao una siya mamatay. Kinsay makatagan? Ha? Una mamatay ang tao. Kaman, katagan mo ha? Ilang edad sa tao una mamatay. Atong panahon karon, sa Indonesia. Matay na no? 25? Kaya ka mas 25? Nalin sa Bible, mabasa din natin sa tao muna siya mamatay. Nasa Psalms 90 verse 8. Attendance. Sumpay lang, pero ni. Ang edad sa tao, kaya sa 75. Oh, 75. Oh, tawag kita na 75. Eh, ang bonus. Pero actually, ang sa mabasa na to, kasi na Bible, at mabasa diya, ang edad sa tao, 70 radyo ang edad sa tao. Oh. Unya, mo bonus ng Ginoo, makabot pa tag 80. So, si Sir, pila edad, ano makabot siya? Muhatag po siya 10K. Sa makabot og 80. Makabot ang 85, another bonus na gihatag sa gobyerno, another 10K. Pagkabot og 90, another 10K. 95, another 10K. Attendance lang. Salat rin, ngalan nila. Dili raman ka no? Dili ra ka? Dili sulat lang. Dili ka no? Dili sulat. Una mamatay, no? Mana mahatag sila bonus sa 10K. Mana, no? So karon, ako nihatag. So welcome ta sa atong Healthy Lifestyle Program ni Pastor Jimmy. Kung doon na may mga pangutana, tawag na, pwede mo makapangutana sa iyang lektura, no? Kung saan nga pabatunta o mayong paglawas. So sa di pa siya magasunod sa programa, ngayon kagkalam sa Ginoo, mag-aputa, atong ito po ang atong mga ulo, mag-aputa. Dalay ko, nagsilimbahan mo ng Diyos, inakas sa tulos sa langit, ilayin ka na mo amahan, tungkol si mga kugugma sa mga isa ka na mo, nakakapot kami din sa hospital na safe, o karon extend pa ang among life, sampan kami, nilabuhin din na kalibutan, kaya ang handong Ginoo, niya sa pagbalik, makatulog kami na yung hingalian, yung gandang alam sa iyong katawan. So, bala sa iyong sa buwan katusi, ako po hapon sa na ikaw mabalik ng kalibutan, nakuha sa iyong katawan, kung imo kami pabakasyon niya sa langit, sa kalibutan po eh. Salamat Lord, yan yung mga saan, kung kami magkagool, balik kami kanino, ay ikaw, doon ay mga plano sa kanamo, ay ikaw man matay sa cross, alam kami, makaangkot sa kaluwasan, sa sala, sa una na kong tingkan. At karon, ikaw magkapasayaw sa umong sala. Di tarang ito ngayon, sa ngalan ni Kristo, na ang luwas. Amen. So ako niya, Pastor Jimmy. Okay, salamat kayo sa Manny Up dyan, na mao inang introduce sa nag-ampo. Mayong buntag sa tanan. Kumusta man mo? Okay ra mo din ha? So, kini atong programa ni kabat na nagtulo ka tuig, no? Nya natay lagbog na ni kabat na mga 5,000 nakalista din ha, no? Pwede rin mo register sa inyong pangalan. Kunya mas mayong nga
kay mahurot na ilisda na tog bag-o. Now, ang atong programa karon naguluhan kanig gikan sa world nga healthy lifestyle, gidisig niya Brother Ronnie, no? Ronnie imong ngalan? Romy is healthy lifestyle. So ayuha ang imuhang pag pamaagi o pagkinabuhi. Now na ako'y kuan sa inyo, pahibalo sa inyo mga higalag igsoon, natay programa karon diha sa likod, no? Diha sa likod, natay kanang medical mission nagsugod kagahapon og mahuman ugma. So ako lang ikuan sa inyo ha. Natay diha sa likod, natay gitawag nga kuan. Natay kanang diha sa likod natay Life Hope Center. So kini nga programa karon naay nikabat og mukabat og 1,000 kada adlaw ang ikiter. So naay libre nga ibot sa ngipon, walay bayad. Mahal siguro magpaibot to. Sa una 130 ka mga nagpaibot og ngipon nga linya, naglinya sila. 100 lang nga nag-accommodate kay usa ka buok doktor lang. Pero karon dunay 17 ka buok mga doktor o mga batanon nga gikan na sila sa Amerika kasagaran. So na diha sa likod karon, no? Kung naay mo silingan nga wala pang matuli mga bata or kanang mga gusto magpaibot og ngipon, so pwede mo avail din ha. Alas 7 magsugod og mahuman alas 4 diha sa likod sa Life Hope Center ni mga higalag igsoon. So mao ni ako lang ipakita sa inyo ha. Mao nang katikaran. Mao ning mga dentist na to. Natay 17 ka buok nga mga dentist nga anda mo ibot sa ngipon. So walay bayad ha. O nya anestesiahan sad kay lisod kay way bayad nya way anestesia. Sakit kayo. So mao ni siya mga higala. Kini siya Operation Hope International, no? Mga higala nato nga gikan sa Arizona sa Amerika. So naa diha sa likod. So pwede mo pero taas ang linya ron, no? Kung naamoy mga silingan nga gusto mo avail, so mao ni siya atong ako lang ipakita ha. Mao ni atong Life Hope Center. Okay. So taas kang linya karon diha sa likod. Pero kung naamoy silingan, relatives nga daot og ngipon, nya gusto magpaibot nga walay bayad. So unsa may inyong gusto, naibayad or walay bayad? So kung gusto niyo nga walay bayad, naa diha sa likod ni. So naay mga different nga mga kuan. So maning naglinya ron diha sa likod, mga higalag igsoon, no? Maning mga nag-avail karon sa so maning katikaron nato karon sa likod. So taas-taas ang linya, no? Ang uban nga yata murag nangaluya kay taas man ang linya. Pero nana sila yung mga cards, mga tickets nga kuan, gipanghatag. Pero pwede ra magpalista kung gusto niyo nga maka-avail, no? Naay kuan, ay consult, naay blood sugar, naay minor nga kuan, surgery, naay tuli, naay tanggal sa mga ward. O pwede ra mo linya na lang dito kung wala mo i-card ha, kay i-entertain naman po mo kung naay gusto mo ato. Okay? So muna na, humana dito, okay na ka? Humana na, o sige. So muna siya mga higalag igso, no? Ang katikaran nato sa likod, ang mga kuan diri. Sige. Okay. So gano'n na siya, mga higala, no? Tuluran na siya kaadlaw, gahapon nagsugod, karon ang ikaduha niya ugma mahuman, no? So kung namoy silingan nga gusto ninyo nga matabangan, isulti sa ilaha. Okay? Now, dinhi aniha kita karon sa atong lektura mga higalag igsoon. O kuba nato karon si kinsa ni si Ebenezer Losarim Ebenezer. Okay? So nakoy topic nga i-share sa inyo ha. Kini gitawag nga JP versus
PI. So unsa man ang GP? Unsa man ang PI? Na may idea kinsa may maka-answer ka ni. Unsa na yung GP gani? Unsa na yung GP? Ha? Ano ba? Kini PI, kinsa na kay PI? Wala pod. So ako nang ikuan. So ang GP mga higalag igsoon, gitawag ni siya nga God's principle. Unya ang PI, unsang PI? People's idea. So mao ni nagkontra ron sa kalibutan. No, God's principle versus people's idea. Okay, kung sa tuwa pa karon, God's prescription versus people's invention. Okay? So unsa gani ang God's prescription nga atong imnon? Unsa dapat ang imnon nato? Unsa may atong imnon dapat? Oh, tubig unta. Pero ang people's invention unsa man? Oy, kape ug coke, no? So ayo tawagan soft drinks ng kuan ha, kape. Kanang coke, dili na siya soft drinks. Kay ang tinuod nga soft drinks tubig ra gyud. So giilad ra ta na nga tawgon og soft drinks ng kuan, kanang coke. So dili na siya soft drinks ha. Pero naandan magud no? May naandan siya. Okay, so naay usa ka numero mga higalag igsoon nga kasagaran mag-away ang mga kuan, duha ka partido, no? Duha ka parte. So kung magsulat ka og numero nga size, unsa may makita nimo? Ako lang ikuan na. Numero na 9 is God's principle. Numero size is people's idea. So mao na siya. So sa usa ka numero pananglitan. Kung diri ko magtindog unsa may makita nako nga numero. Di ba 9? Nya di gina nimo pwede nga di jud ka ariglo ana kay ang imo nakita 9 man gyud, no? Pero kung diri ko magtindog unsa may ako nakitaan? Size. So ang tao nag-away sa usa ka numero pero nagdepende kung asa siya ni barog. Okay, so mana siya mga higalag ison. So maskin pag by century kabantay ka, pila na ka century nga si kuan ino nato si Abel ug si Cain. Paghimo sa tao sa kalibutan nga si Eva ug si Adan nanganak sila, ang ilang anak si Abel ug Cain, duha ka buok. So sila sa duha pa lang sila nag-away na sila sa prinsipyo. Pero ang tao nga naa sa Ginoo wala siya mangaway, no? Kinsa ra may mangaway? Kinsa ra may moaway ang kanang nisupak sa sugo sa Ginoo. Okay. So mana siya mag-away, no? Ang usa 9, ang usa size. Now, nagibere, here is wisdom. This is a revelation ha. Here is wisdom. Okay? Akong kanon de tanawon sa nako diri akong ana. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. So kanang numero nga size or 666 gitawag na siya Antikristo. Ngano nga ang Antikristo iyang tawag kay Antichrist, not necessary nga mga kuang yun, kanang mga terrorist o rebellion. Siguro katawag na to rebelde sa sugo sa Ginoo. So 666. Nga naman, unsa may meaning ana? Is human. Ang tao gusto mahimong Dios, pero bisag unsaon, tao ra gyud ang tao. Okay? Pero ang Dios, gamhanan man siya. Pwede siya mahimong tao kay gamhanan man siya, no? That's why he became flesh, and that was Jesus Christ. Si Jesus nahimong kuan. Ang atong manunubos usa ka belong to the Almighty God nga nahimong nagpakatao para pagtubos sa imong sala ug akong sala. So mao na siya mga higalag igsoon. Now, unsa man ang Satan's principle? Actually, ang Satan's principle is against the principle of God. So ang tawag ana, kung against gani, ang tawag ana, ma'am, unsay ngalan nimo, ma'am? Ha? Victoria. Oo na. Kaduha na kada kanhi diri no? Kaduha na. So victory. Ma'am Victoria. Ang tawag nga kung dili ganita Christ-like, literally ang tawag kuan satanic like or satanic, no? So mao na siya. Di ba na yung word ba nga unsa man yung tawhanan ni yawan on man eh.
Di ba kung usay sa una ka-experience ka Ma'am Victoria nga nag-away mo kanang ang imong anak ikasukan nimo mo suko gay ka na ang uban mo ingong ganing madunggan ako nga anak ka man ng Juan, no? anak anak ng Juan. So ana siya. Now, temptation of Eve in Genesis. Nangingon diri mga higalag igsoon. Dili sa Genesis chapter 3 verses 1 and 2. 3, 1 to 5. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. And he said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? So ang Bible, mga higalog ang igsoon, remember, ang Bible, Brother Rumi, naay word ni Satan. And is it possible nga we claim as Christians na we read the Bible, we study the Bible, and we claim that we follow the Word of God, and yet we are doing the will of Satan? Posible ba, Victoria? Nga naghuna-una ta, nga nagsunod ta sa Ginoo, pero si Satan ang atong gisunod? Posible ba? Ha? Posible, dili? Posible ba, Romy, dili? Yes, posible. And that's why, ani ako karon din sa inyo ha karon para akong i-share ang possibility. No? So, mao ni giingon ni Satan, ingon, di ba di ka makakaon sa mga prutas? Pero ingon ni Eve, and the woman said to the serpent, we may eat from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. Okay, so morning conversation ni Satan. Ngadto sa woman, ang atong unang nanay nga si Eva og si Adan. Ngano nga ako nagi-present sa inyo because itang tanan padulong ta nga mamatay. Agree ba ka na ron? Ang tawag sa ato Sister Victoria, Ma'am Victoria is kapa. Unsa nang kapa? Kamatayon padulngan. So sayop tong kadato padulngan ha. Sa dihang na kasala na ang tao, kitang tanan padulong ta ang atong membership. Pagsupag sa sugo sa Ginoo, kamatayon ang atong dulngan. Okay? Ano siya mga igala? Now, karon mo ni. Pero kinahanglan masabtan nato ang conversation. Sa unang panahon, ngano man kaha nga ang serpent man, ang bitin man, maumay gigamit sa devil, the demon nga katong dili makita nga si Satan, nga nagposisi sa devil, sa serpent, nga mo'y mo istorya ni Eva para matintal siya. Ngano man kaha, Brother Rumi? Ngano serpent man? Akong isultiron sa inyo ha, because during the time, Brother Rom, ang serpent man ang gisundan sa devil. Actually, the serpent is the most beautiful creatures. Mura siyang alibangbang nga maglupad lang. Mauna nga, Eve was attracted. Kita karon unsa may attractive sa tuah. Unsa guys para mo inong kag tanduay, di ba? Kasagaran artista. Pangita daw kanang advertisement nga mo introduce og usa ka produkto. Di ba? Ang gamiton nga agent is kanang most beautiful. Mana sa mga galagson. Now, ingon ang serpent, ang conversation sa serpent. Ingon man si Eva nga pwede man mi makakaon sa tanang prutas diri sa Garden of Eden. Pero dunay usa ka kahoy, ang tawag ana is tree of knowledge of good and evil, nga gidili sa Ginoo, nga dili mi mo kaon ani, di mi pakanon. Og bisan sa paghika pagyud kay mamatay mi. Pero ang gikuan sa devil mo ni, ingon ang devil, you will not certainly die. So kabantay mo ang doctrine ni Satan. Niingon si Satan sa iyang deception, dili ka mamatay. Mao nang karon madunggan nato sa mga movies nga naay mga zombie, naay mga pelikula nga horror movies nga kung ang taong mamatay na ay espiritu nga mulakaw-lakaw. Kay moingon siya nga buhi pa. But actually, that is opposite sa principle sa Ginoo nga kung ikaw nga taong nakasala, mamatay ka. So wala na kay kalabutan diri sa yuta kung bugtuan ta ginhawa, wala nay magsamok-samok nga nga kalagon ang imong isig katawo. Nga naman, ikaw karon og ako karon nga masuko, no? Malipay. Ang tawag ana sa Bible, Brother Rumi, kita mao ang kalag. Kalag nga may kinabuhi. Once nga mabugto atong ginhawa, mubalik na sa yuta,
o ang gininhawa nga gikan sa Ginoo unconscious because that is breath of life, that is equivalent to oxygen, wala na. Wala na yung magsamok-samok. So dili tinuod ha nga naay kalag nga mubalik nga magmulto. That is only the deception of the devil nga naay multo-multo. Mo agree ba ka na Rom? Okay, mo ni siya. Unsay gingon ni Satan? You will not die. For God knows that when you eat from it, your eyes will be open. Ano ang temptation ni Satan? Dili ka mamatay. And God knows that your eyes will be open. And you will be like God, knowing good and evil. So, mao ni ang temptation ni Satan. Dili ka mamatay, and your eyes will be open. No? Kung medyo na ay kuan ang iyong mata, hanap iyong pananaw, maklaro na ang iyong pananaw. Ala na siya. And you will be like God. So ang karon ang desire sa mga tao karong panahon na mga higala to exalt is desire to exalt self. Desire to be like God in power. Mga higalag igsoon. Okay? So mao ni siya. So nag-ingon diri mahisama sa Dios. So unsa may pagkasama sa Dios sa tao? Mahisama sa Dios. Unsa man? Knowing we will know what is good and evil. So unsa nang good and evil? Naay good, naay evil. O kana diay siya is mixing nga diin kana siya makasala ta. So sa dihang mukaon ta sa gidili sa Ginoo, ang tao nakasala. So unsay nahitabo? Wala gidesign sa Ginoo mga higalag igsoon nga ang tao gihimo nga para mamatay. Kung pangutan-on ko, mangutana ko sa inyo siguro wala may tao nga gusto mamatay. Di ba? Maskin pag moingon kung naa may doctrine nga usually ang doctrine nato sa mga Christian brother Rumi nga kung buutan ka nga mamatay, mudaritso kag langit. Manang uban magunaw na nga kung daghan na problema maghikog na lang kay para mo kadaritso langit. Pero sa tinud anay ang tao sa diha nga mamatay ang tao mudaritso pa sa asa man dapat sa sementeryo pa. Ilubong pa ta sa yuta. Wala pa'y mudaritso sa langit. O wala pa'y dautan nga mudaritso sa impyerno. Nga naman, kay ang Bible nagsulti nga inigbalik sa atong Ginoong Hesukristo, banhawon ang mga matarong. Gikan sa mga patay, mabuhi, mabanhaw. Buting nun, dili na necessary nga naa dito sa ibabaw sa langit nga panaugon para mabanhaw ang mga lawas. Kundi pagbalik sa Ginoo, mao na ng panahon na nga ang mga patay nga mabanhaw mupuyo sa gingharian sa paraiso nga giandam sa Ginoo. So dili itong paraiso nga nasa Davao ha. So mao ni siya. So ang tao doon na yung mga kamatayon, doon na sakit. Mamatay na ta, no? Kining ato ang gikan pag sa batanon pag 16-year-old nimo, lagsikay ka pa. Bisag unsa nga bukid imong sakaon pwede pa siya. Pero panahon nga moabot ng edad nato, brother Rom, nga medyo pagka 50, di ba? Usahay na yung mga bation, no? Labi na pag-abot na sa mga senior citizen na ng edad. Okay, so akong padayon ng mga higala. So mao ni siya. Sa Bible naay kanang tulo ka prominent word ni Satan dire sa Bible mga higala gison. Para at least akong makuan sa inyo ha, nga ang Bible ay dapat masabtan nato ang distinction between the word of Satan and the word of God. Okay? So mao na distinction. So kini nga passage sa Matthew chapter 2, Matthew chapter 4 verses 1 to 11 na si mga higala. Dinhi sa kuan si Satan's interaction with God regarding Job in Job chapter 1. So naay word ni Satan sa chapter 1 sa Job, no? And even sa chapter 1, 2, 6, no? Na sila conversation. Okay? Now, kini nga bersikulo mga higala gigsoon, mao ni ang akong i-share sa inyo karon. Nag-ingon diri sa Bible. The tempter sa Matthew chapter 4 verse 6. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell the stones to become bread." Okay, so kinsa gani nagsulti? Kinsa gani ang tempter gani?
Kinsa ang tinter? Kinsa ning tinter? Ha? Ha? Kinsa ning tinter? Oh, the tempter came to him. Kinsa ning nga tempter? Kung sa kuan pa kanang ang katong manulay, kinsa may magsulay ang kinsa may panulay, ang devil or ang Ginoo? Ha? Ang devil, no? So the tempter. So unsa may sulti sa devil? Ang devil ningon, if you are the son of God, tell these stones to become bread. So niingon ang demonyo, si Satan, nga kung anak ka sa Dios, sugua ang bato nga mahimong mahimong tinapay. Karon, ang principle ni Satan, ipakaon ang dili kanonon. So naka-testing nagkaon og bato, mamungan, naka-testing nagawa pa no. Kanang humay gani nga gibulad daplin sa karsada. Unya kanang naman na bato gyud nga maapil og galing. Naka-testing na kay ni kaon nimo murag tagig murag mo kan imong ipon, no? Wa pa ka testing ana ikaw sir unsay ngalan nimo sir? Ha? This sir din naka-testing ana sir din no? Oh. So mao na principle ni Satan. Ang principle ni Satan mga higala gigsoon ipakaon ang dili kanonon. So unsa may hinungdan nga si iba nakasala? Di ba ang gikaon ni iba unsa ito gikaon ni iba? Katong tree of knowledge of good and evil. Ang gidili sa Ginoo mo'y ipakaon sa demonyo. So kung kana nga principle mga higala gison dapat ma-identify nato kung unsa ang dapat kaunon nga gitugot sa Ginoo, nga gi-allow sa Ginoo or gi-prescribe sa Ginoo against sa dili gitugot. Brother Dennis. Di ba? So, ang bato, dili gila sa pagkaon. Okay? No, pero, mura man po siya, tinapay manggod ang bato, labi na medyo, ano no? Mura siya tinapay, pero, ang bato, design gina siya nga, dili siya kanon. Now, nga naman ka, nagkaroon, naamantay mga kidney stones. Okay? Kidney stones. Sa atong mga lawas, stone naman na kidney stone. Pero sa atong lawas, naay mga nitubo sa atong lawas nga mga stones. Mga gallstone, mga gallbladder stones. Okay? Naani siya mga higala. Kini mga stones sa atong bato. Sa atong lawas. Okay? So, paminawan niyo ang pangalan na kung tawagan mo. Okay? So, mga siya mga gallbladder stone. Mga gallbladder stones. So, nga nung unsa may hinungdan, nga ang parte, ang mga internal organs sa atong lawas, ang atong lawas, naay mga bato nga naay mga bato nga ma-develop, na stones, naay mga gallbladder stones. Nga naman ka, asa mo nagikan? Tingali sa pagkaon nato, sa dili pagkaon. Actually, sa Bible, mga higala gigsoon, wala tawaga sa Ginoo ang animals na pagkaon. Unsa ra may gi-prescribe sa Ginoo nga kanon sir den? Unsa may God's prescription? Unsa may kaunon dapat nato? Ha? Unsa may gi-prescribe sa Ginoo nga kanon sa tao? Ha? Namoy idea diha? Unsa man? Unsa may kaunon nato? Oh, prutas ra gyud unta. Ang God's prescription prutas la ang kanon. Pero sa diha ang tao mo kaon nag animals nanay dinuguan og kanang tambok, mo develop siya og stone sa atong lawas. Nga mo hinungdan nga mangita tag doktor nga mo opera. Ano na siya mga igsoon. Okay, so ako lang nag-share sa inyo ha. Because ang prescription sa Ginoo mao ni siya ang iyang prescribe. Okay, so atong kanon ha. Medyo. Okay, so pero kini sa atong lawas makita ni siya kung magpa-cleansing ta kabantay mo natay gitaw nga cleansing. Kanang cleansing 3 days na siya nga ang ato ang imnon ana puro lang juices. Imo lang nang i-blend murag i-juice na nimo ang watermelon, kapayas or bisan unsa nga prutas, no nga i-juice siya. Nya after 3 days kan naay mo gawas nga inikalibang nimo nga mura siya og tubig ra gyud siya ang mugawas pero mao ni siya naay mo lusot nga stone, no nga kan. Sa atong lawas o sa atong utok ngano man nga ma-develop man ang tumor
So na mo develop siya nga dili siya part sa atong sa unod sa atong lawas. No? Naay mga kuan nato diri natoy na kuanan nga kauban namo nga naoperahan nga ni kabat og halos mga 5 ka kilo nga nakuha sa iyang lawas pero layo sa iyang dili part sa lawas. Pero ngano na develop ng tumor because gikaon nato ang dili pagkaon. Akong i-implement ron, ako rong isulti sa inyo mga higala ko igsoon nga ang animals wala himua sa Ginoo nga kanon. Moagri ba mo ana? Siguro dili mo moagri kung wala mo motuo sa prescription sa Ginoo. Ang prescription sa Ginoo mo nang napulo ka sugo. Ang napulo ka sugo nag-ingon ayaw pagpatay, do not kill. Nag-ingon ba ang Ginoo? Sir, sa ngalan nimo sir? Sir Bert, nag-ingon ba ang Ginoo nga ayaw pagpatay tao? Wala nag-ingon ang Ginoo nga ayaw pagpatay tao. Kanang magpatay kag baka o karabaw, that is still violation of the law of life. Di ba luoy kay karabaw ihawon? Pero kay lami man gud muka ono. So ang tawag na ha. God's principle is no killing, do not kill. Pero people's idea, mupatay na ang tao. Na naman kay initiative, people's initiative. Si Cain, iyang gipatay si Abel. Kanya kung ikaw gutom na ka, mangita kag initiative nga makakita kag manok, imong dakpon or imong litsonon. No? So na kay people's initiative. Pero ang God's prescription, do not kill. Ang iyang ipakaon sa tua, mga prutas o gulay, Sir Bert. Okay, brain tumor. So nga naman develop ang brain tumor sa ato ang utok, sa atong nature. No, posible nga kining diesel kana mga aso sa sakyanan na maginhawa nato musulod sa atong utok ug nay panahon nga mubara sa atong utok nga mo develop og brain tumor. Or there might be a possibility nga ang atong mga pagkaon nato, no? Sa ato ang mga quadri, no? Sa ato ang ma-develop sa ato ang internal organ, no? Bisan sa ato nga kidney. Okay? Sumana siya mga higalag igsoon. Ang atong tinae, okay, colon cancer, as in during, makita sa colonoscopy, no? Colon cancer. So, naay usa ka amigo nako nga karon namatay naman siya, dugay na siya namatay, nga akong nailhan ako, nagka-colon cancer siya, pero nakasurvive siya, nag-cleansing siya for 1 month. Sa usa ka bulan nga cleansing, ang ihang ginainom, o ang gina-juice niya ang mga prutas. So naayos siya, survivor siya. Pero namatay na sad. Okay? So mana siya higalag igsoon. Doon na gyud kamatayon. So nag-ingon si Jesus, unsa may tubag ni Jesus? During the conversation with Satan and the dialogue of Satan and Jesus, unsay tubag ni Jesus? Sa dihang miingon si ang tempter, no? Miingon ang katong si Satan nga kung anak ka sa Dios, sugua ang bato nga mahimong pan. Kita mangod ng mga tao, unsa man ato ang priority, di ba? Pagkaon. Panahon nga karon mo habit na alas 12, di ba gutom na atong tiyan, mangita tag pagkaon. Ang uban sa tua moadto ta sa Vikings, moadto ta sa probinsya diha sa kanang eat all you can. May manang sa restaurant kay di na ka magluto, no? Gusto natong pagkaon. Si Jesus Christ, he fasted 40 days and 40 nights. Pero unsay tubag ni Jesus mga higala? Si Jesus miingon mga higala igsoon. Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ang tao dili mabuhi sa kanon ug sud-an lamang. Kun dili pinaagi sa unsa man? The word of God nga mogawas gikan sa iyang baba. Lingkod, sir. Matagay lingkod. So, ang question mo ni Brother Rome, unsa man ka ang word nga nigawas gikan sa baba, sir? Unsay ngalan nimo, sir? Unsay ngalan nimo? Boy. Sir Boy. Attorney ka, attorney? Sir Boy? Abogado ka? Ha? Mo ni Sir Boy. Ingon si Jesus Christ, iyang gitubag si Satan. Ingon si Jesus,
Nahisulat na. Ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundi pinaagi sa pulong sa Ginoo nga mugula sa iyang baba. So ang question karon, Sir Boy, unsay ngalan nimo gani? Sir ha? Sir Boy. Unsa kaha ng word sa Ginoo nga gikan sa iyang baba nga migula sa iyang baba gikan? Mo nang question unsa kaha? Sumana itong estudihan ron, no? Sir Khan, unsay ngalan nimo, Sir? Sir Joe. Unsa kaha? Naa sa Bible. Karon mangutana ko nimo. Mangutana ko ninyo. Ang Bible ba baga nipis? Brother Romy, baga ba ang Bible nipis? Di ba ka Ito. nipis? Anay baga ni nipis. Pero usually unsa man gyud? Nipis. Nipis gyud. Oh. Ikaw, Sir Boy, baga nipis. Oh, nipis lang. Oh, pero sa hard copy, kanang mga kanang sa Bible, kanang yun na, bang yun. Baga ba nipis? Oh, naibaga nipis. Oh. Pero ako kung sa kung ako'y musulti, mas baga pa kung naong. Actually, nipis ra gyud ang Bible. Ngano nipis ra man? Kay lalimang ka. Oh, lalimang ka ha? Oh, kini Bible ni. So, nipis ra kayo ang Bible in the sense na unsa man ang creation sa Ginoo sa nabutang lang sa one chapters ang paghimo sa kalibutan. Meaning to say, shortcut lang siya, ganan brief lang siya kayo. Okay? No, what is the word comes from God. So unsa man gyud ang word nga gikan sa Ginoo? Kay kung basahon nimo ang Bible, naaman po yung word ni Satan. Naaman po yung word ni King David. Na may word ni Juan, no? Dira atong pasahon. Okay. Nadir Sir Boy. John chapter 21 verse 25. Jesus did many of other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written. Kung isulat daw, mga higalag igsoon, ang gihimo ni Kristo, according to St. John, nga bisan ang tibuok kalibutan, walay room, walay lugar nga kabutangan sa libro nga nasulat. Meaning to say, pertig yung daghanag yun unta. Pero gi-shortcut lang. So, tanaw na to. Ang Bible, mga higalag igsoon, is very concise. No? Concise. Nga naman, naay ka ng gitawag nga Chronicles of the Kings of Judah. Ang mga Israelita, gi-separate nila ang pagsulat. Nara sila 5 books of Moses. Sa katong gitawag to nga Torah or Pentateuch sa mga Hebrew people. Pero sa Torah, naatay mga different books. Pero sa mga Israelita, Brother Rome, naa sila gitawag mga higala nga the Chronicles of the Kings of Judah. So naa ditong bio data or life story ni King Hezekiah, ni King Jeroboam, ni King David, ni King Solomon, na dito. Pero ang Bible, nipis ra siya. Nag-separate lang siya. Okay, so unsay gisulti dire ni King Solomon. Nag-ingon diri mga higalag igsoon si King Solomon. Sa Ecclesiastes 12 verse 12 and 13. Be warned, my son, of anything in addition to them. So atong matngunan matngunan ninyo sa tanang butang. Of making many books, there is no end. Okay? So, mao ni siya mga higalag igsoon. Nadali si Ma'am Elsie. Ma'am Elsie. So, ang paghimo daw og libro, walay paghimo og libro, walay katapusan. Tingaling ikaw maghimo kag writing, diary, mag-book writing ka, sulat ka, no? Kung mag-masteral ka, ha? Bawat mga relihiyon, nagdagdag mo sila ng Oo, mag-masteral ka, no? Mag-book writing. Ana siya, maghimo. Pero unsay gisulti ni? And much study wearies the body. So ang pagsubrag pagtuon daw makaluya sa lawas. Pero unsay gisulti, ma'am? Sa tuwing ngalan ni ma'am? Ma'am Connie. Tanawa Ma'am Connie ha. Unsay gisulti ni King Solomon? Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God
and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. So, unsay conclusion, unsay summary sa Bible? Nadungog ninyo ang tanan, kahadluki ang Dios, o bantayi ang iyang sugo. Kay mauna ang katungdanan sa tanang tao. So, ang katungdanan din nato, Brother Rumi, ang katungdanan nato, unsa man? Pagbantay sa sugo sa Dios o paghigugma sa Dios. Akong isulti sa inyo karon mga higala gison, the reason of our existence nga nabuhi pa ta karon is to please the Lord, to glorify God. No? Brad boy, ang ato ra gyud rason nga nabuhi pa ta hangtod karon is to please God. No? Nga nabuhi pa ka hangtod karon, ako buhi pa. Oh, 2017 na disgrasya ko, patay na unta ko. Pero there is a reason and a purpose to please the Lord. Ang akong giampo sa Ginoo, Brother Rick, ano sa to? Brother Joe, nasa di pa muundang akong ginhawa, gusto na akong nanay, bisag isa lang katao, nga makahibalo, what is the will of God? Okay? Patay na unta ko sa una. Kay ang among lugar, mga sa Davao de Oro. So daghan kayong mga nice people around. Pero nagkuhan na mga higalag isot, ang purpose nga no buhi patakaron is to please the Lord. Not to please anybody. Not to please our superior nga human. Because every one of us, we are all equal sa kalibutan. Okay, so mauna siya. So, unsa may duty na to? Sumara pa sa Revelation 14 verse 7. Saying with a loud voice, fear God and give glory to Him. For the hour of His judgment is come. And worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. So ato daw kahadlukan ang Dios. Og ato siyang unsaon man, himayaon nato siya. Dili nato pabuton nga mabutang tag ICU nga maglisod na tag ginawa og mobayad tag 50,000 ang adlaw diri labi na kun diri ma ICU. Dili nato pabuton nga hapit na muundang atong ginawa, unya pa ta mo tawag og Ginoo. Karon nga maayo pa atong lawas, dapat ato na siyang himayaon. Oh. Pila ka sugo ang gihatag sa Ginoo? Naay napulo ka sugo nga gihatag ang Ginoo. Na siya. Dili siyam, dili 11. Okay? So mao ni siya, akong model si James. Oh, dili siyam. Kung kumkumonin mo, pila na lang? Kumkumonin mo. Duha na lang. Si Satan moingon nga wala naay sugo. Pero ang tama, duha na lang. Pero kung duha, nawala na ba napulo ka sugo kay duha na lang? Wala siya, no? So, naay uban nga moabot og unom ka daliri. Abnormal na siya. Napoy iban nga nawad-an kay nabutuhan og kanang pingpong. Pero ang tama ra gyud nga normal nga gihatag sa Ginoo, naay uban nga naputol, di ba? Pero ang tama gyud is napulo ka sugo. So gihimong duha na lang kay paghigugma sa Dios ug paghigugma sa imong igsig ka tawo. Ang tamang nagtuon sa Bible, ayaw ninyo ingna nga wala na 10 commandments kay duha na lang kasugo. Ang duha kasugo, napulo gyapon siya. Gikumkum lang yun. Dili na siya para pangsumbag. Ang uban kung naay kinumo mo sumbag man. Now, when was the law of God written? Kano sa man gyud gihatag ang 10 commandments, Sir Boy? Napakay idea, Sir Boy? Kano sa ang 10 commandments gihatag sa Ginoo? Asa na pid? Oh, mao na ang kasagaran mga tubag sa mga nakahibalo sa kanang gitawag superficial nga knowledge. But actually, gihatag padaan dito sa Garden of Eden sa dihang gihimo sa Ginoo ang tao nga si Adan gihimo sa Ginoo, gibutang sa Ginoo ang karakter niya diri sa kasing-kasing ni Adan. O kana siya nga kasing-kasing, kana siya nga kinaiya sa Dios nga naa sa kasing-kasing sa Genesis 1:26 ingon ang Ginoo, let us make man in our own image, in our likeness. Meaning to say pareho. So ang karakter sa Ginoo, ang kinaiya sa Ginoo gisulat diri sa kasing-kasing ni Eva ug ni Adan, sa wala pa sila nakasala, ang kinaiya nila sama sa Dios. Mahigugmaon, maluluyon, o unsa man mapainom sa nun. Pero sa diyang nakasala na. Ang tao nakasala,
gitagaan na siya og napulo ka sugo nga naa sa Mount Sinai. Kay ang tao kawatan naman si iba nangawat kay iyang gikaon ang gidili sa Ginoo. Mao nang ang sugo sa Ginoo ayaw pangawat. Uy, mo patay naman si Cain, mo patay naman. Mao nang ang Ginoo nagsugo ayaw pagpatay. Uy, manapaw naman dapat usaray asawa. Ingon ay Ginoo ayaw pagpanapaw. So dapat usaray asawa. So mao na siya ha na gihimo daan dito pa daan. So the fruit of the Holy Spirit, the fruit of the Spirit is love. Pila man kabog ang fruit of the Spirit mga higalag so pila kabog? Fruit of the Spirit pila kabog? Yeah. Unsa pa? Answer. Napay answer ya? Wrong. Pila kabog? Ang uban may napulo, uban may siyam. Pero actually, pwede napulo because ang last ani Sir Boy, against us, there is no law that is obedience. Because against or kumusupa ka, that is lawlessness. So, ikanapulo siya. Pero actually, Sir Boy, isara ang fruit of the Holy Spirit, fruit of the Spirit. The Spirit is love. So singular, wala gingon dito the fruit of the Spirit is lang. Kung sa usa pa na kabulig nga saging, usa ka bulig nga saging, daghan lang mga sipi, pero saging ra gihapon. So sa kadaghan niya nga ang iyang ilalom sa gugma, mao ang kalipay, kalinaw, pagka mapawangoron, pagka inantuson, mapuangoron, maayo, pagka matinuhoon, pagka maaghop, o pagka mapinugnanon. Mana siya mga ilag. Mauna siya ang fruit of the Spirit. Now, gibutang na sa 10 Commandments mga higala. Okay? Mauna siya. Wala gihimo sa tao, ang tao wala gihimo, gikan sa unggoy, sayop na siya na doctrine. Now, mangutana ko sa inyo ha. Pila ka buksugo ang ihatag sa Ginoo? Napulo. Pero gi-summarize lang na siya sa duha. Paghigugma sa Dios, vertical relationship, o paghigugma sa imong isikataw, horizontal relationship. So mo ng cross. And that is the symbol of death. Because we are all guilty beyond reasonable doubt. So, the wages of sin is death. Kinahanglan nga ikaw ako mamatay. Ang penalty of sin is death. But there is Christ na namatay sa cross. Para ang imong sala o akong sala, iyang tubson. Nga imbis kita ang maimpirno, ni naog siya sa second death, namatay siya, pero giluwa siya sa kamatayon kay siya, walay sala. Wala, nabanhaw si Jesus, mga higala. So, mali siya, ngano mga napulo man, atong kanong Sir Boy, gikan sa 1 to 10, tanawa ang numero, million, billion, trillion, quadrillion, quintillion, sextillion, septillion, octillion, nonillion, decillion. Makabuang na siya nga numero. Kaya bisag billion lang, maglisod na kag-ihap. Pero ngano nga, napulo man ang gihatag sa Ginoo. Kaya kung mag-ihap ka ng kutob sa decillion, pila lang ang numero ang nagbalik-balik? Napulo lang gihapon. Gikan sa 0, 1 hangtod sa 9. Inuna ang concise sa sugo sa Ginoo. Makahimo ang tao sa tibuok kalibutan og 35 trillion laws to control human behavior. Na yung mga lain-lain nga balaod, but only concise in the 10 Commandments. And then, na-summarize lang ang balaod sa Ginoo sa paghigugma gyud. Because whoever does not love does not know God, because God is love. That is in 1 John 4:8. So, mana siya ang mga higala kison, the 10 Commandments of God. Okay? So, mauna siya. Ngano duha naman lang pag-abot ni Jesus Christ? Iya lang gi-summarize. Ingon siya, nangutana manggod ang usa ka lawyer, usa ka abogado, nangutana kan Jesus, which is the greatest commandment? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, physical, mental, social, and spiritual. This is the first and greatest commandment. Actually, ang Bible dili angay debatihan, dili angay awayan. Kay kung unsa mang religion nga imong gibarugan, mura tag nag-away sa numero 6 o numero 9. Hanga na siya. Moingon man ka nga magkita ta sa korte ani. Kay maog yun ang akong barugan. Okay na nagtawag. So manay siya. Ingon ni Jesus. So tanaw na to ang kwarta. Sa kwarta naay 5 pesos. Okay? So kung duha ka 5, pila na? 10 pesos na. Kunya wala ba 10 pesos kay duha na lang ka tag 5 naa siya, di ba?
So ang balaod sa Dios ingon ana sad kung atong i-itemize, and the second is like it, love your neighbor as yourself. Sa unang 5 pesos na ikaduha pareho ra gyapon 5 pesos. Ingon ang Ginoo, the second is like unto it, love your neighbor. The summary of the 10 commandments in the Bible, makita nato sa Galatians 5:14, ingon nito, the entire law is only uttered in one word, love your neighbor as yourself. Nga naman, kung moingon ka nga nahigugma ka sa Dios, praise the Lord, hallelujah, pero nagdumot ka sa imong silingan, nagdumot ka sa imong igsuon nga ni bayad sa utang, Unya mo ka nga nahigugma ka sa Dios, nga nasuko ka sa imong silingan, nya gusto nimong awayon siya, mahimo tang bakakon. Pero ingon si Kristo, love your neighbor. O labaw sa tanan, love your enemies. Kaya nga naman, ang imong igsuon, mag-away man mo, usahay, kay mag-ilog mo sa usa ka ektarya nga yuta, nga kabiling sa iyong lolo, o sa iyong papa, di na magtingganay. Pero arang-arang na ta diri sa Pilipinas, Sir Boy, kaya ang kamatyan nato diri, high blood, cancer, ulcer, usay, maaksidente, maligsan. Pero dito sa Palestina, sa Israel, kada adlaw pinusilay sila dito. Pinatyan na yun, wala, para sa ila is a myth. Jesus Christ, they do not believe Jesus Christ. Ngano, binuang man kan Jesus, pasayloon nimo ang imong kaaway, nga mo'y naglugos sa imong mga kabtangan ang nagkuha. So, mano siya ha? All the law and the prophets hang on these 2 commandments. Manay dapat nato basabtan. Pag ingon ni Jesus nga higugmaa ang Dios sa tibuok nimong kasing-kasing kalag kusog ug hunahuna o higugmaa ang imong silingan sama sa imong